Pinapababa ko lang yung init. Sige po, tayo magpapatuloy ng pag-aaral. Sabi ko nga, pinabababa ko lang yung init at emosyon. Napakasarap talagang magpuri sa ating Panginoon. Amen? Amen? Sige po, sa pagpapatuloy ng ating pag-aaral, ano na nga yung ating theme? Ulit, sabay-sabay. 1, 2, 3. Anong ating theme? Amen. Dapat wag nating bitawan. Wag nating bitawan yung sinasabi dyan sa Psalm 34, verse 8. Kailangan araw-araw tinitingnan natin. Binubuksan natin yung ating mga mata, yung ating panglasa. Nararanasan natin na ang Diyos ay mabuti. Babalikan natin yung ating inaral kasi ididiin ng Lord para sa pag-aaralan natin ngayong araw. Amen? Yung una nating inaral, the hands on God. Personal siyang humahawak sa buhay ng bawat isa at iyan ay ang kanyang kabutihan. Iyan ang yung unang linggo ng February. Isipin mo na lang, yung matigas na ulo ng anak ko, yung pasaway na anak ko, hindi ko iniiwanan. Nananatili ko siyang hinahawakan dahil siya ay mabuti. Pangalawa, pinakita sa atin ng Lord, meron siyang tinatawag na universal goodness. Ito yung common grace. Kahit hindi mga mananampalataya, nakakaranas ng kabutihan ng Diyos. At ang isang pinakamagandang halimbawa yung hangin na nilalanghat natin. Hindi naman natin binibili yan. Amen? Pero lahat tayo, nilalanghap natin yan at kailangan natin yan. Yung oxygen, pag wala tayong oxygen, hindi tayo mabubuhay. Amen? Ibig sabihin lang, yung Diyos ang nagbibigay sa atin ng buhay. At syempre, kung meron common or universal goodness, meron ding ibinigay ang Lord na special grace. At iyan ay nakalaan para sa lahat ng anak niya. Sa kanyang nilikha, ang kanyang atensyon, ang kanyang focus ay doon sa kanyang mga anak. Sino ba yung mga anak ng Diyos? Walang iba kundi yung nananampalataya at sumasamba sa Kanya. Iyan ay dapat na ipakita ng Diyos sa pagbibigay ng Kanyang banal na Espiritu. Iyan ang special grace of God. Binigyan tayo ng banal na Espiritu para manahan sa atin at para makalakad tayo sa buhay pananampalataya. Kasi kung wala ang banal na Espiritu na siyang gumagabay sa atin sa kabanalan, malilihis at malilihis tayo ng landas. Gagawin at gagawin natin yung naturalesa natin, nahanapin yung mga bagay na magpapasaya sa atin, yung mga selfish desires yung tinatawag, yung kamunduhan, yung mundo na lagi nag-aalok ng mga bagay na maglalayo sa atin sa Panginoon. Pero dahil sa banal na Espiritu at sa pagpili sa atin, sa pagkatawag sa atin, meron tayong special grace na dapat
ay tinatayuan natin at ipinamumuhay natin. At yung nakaraang Sunday, pinakita ng Diyos ang kanyang sarili bilang keeper of what? At nililito ko lang kayo bilang promise keeper. Siya'y tumutupad ng kanyang mga pangako, hindi tulad ng tao na pag nangako ay napapako, pero ang Diyos, ang pangako niya ay may katuparan. Natutupad. Hindi mababali dahil ang kanyang salita, ang bawat salita na naisulat niya sa kanyang Biblia, iyan ay nabalutan ng kapangyarihan, ng katotohanan, at ipinapakita niyan yung karakter ng Diyos na totoo, tapat, at tumutupad sa pangako. So, ang tuon ng ating pag-aaral ay kung bakit naipakita sa atin ng Diyos kung bakit siya mabuti at mananatili siyang mabuti sa kanyang nilikha, lalo na sa kanyang mga anak. At ngayon, dahil binigay sa atin ng Diyos, meron tayong isang may mensahe ang Diyos na dapat maunawaan natin. May mensahe ang Diyos na dapat maging bukas sa lahat ng kanyang anak. Pag sinabing bukas, dapat natin itong yakapin at dapat unawain. Dahil magpapakita ito ng lubusang pagtitiwala sa Diyos. Ang ating pag-aaralan ay ukol sa an on-time God, ang Diyos ng tamang kapanahunan. Iyan na introduction lang, hindi yan ang ating title. Sabi nga hindi siya malilate, hindi siya mapapaaga, kundi sa tamang oras. Lagi siyang tama sa oras. Amen? At dapat matutunan natin yun, lagi din tayong tama sa oras. Ibig sabihin, yung kapag tayo nagsalita o tayo nangako, iyan ay tinutupad natin sa tamang oras. Ganon din yung ating Panginoon. Pero pag-aralan natin yung konsepto ng Diyos pagdating sa on time, sa pagiging tama sa oras. Ang sabi ng salita ng Diyos sa 2 Peter chapter 3 verse 8, "But do not forget this one thing." Biruin mo, mahalaga yung bagay na ito. Do not forget this one thing. Dear friends, with the Lord, a day is like 1,000 years, and 1,000 years are like a day. Amen? Hindi natin po pwedeng ikulong ang Diyos sa konsepto ng oras sa pananaw ng tao. Sahin natin sa Tagalog, subalit, huwag ninyong kaligtaan ang katotohanan ito, mga minamahal. Mga minamahal, pinatatandaan sa atin ito ng Panginoon. Diretsang sinasabi ng Lord, kayo yung kanyang mga minamahal. Ang isang araw sa Panginoon ay tulad ng 1,000 taon at ang 1,000 taon ay tulad ng isang araw. Yung isang araw natin, 24 hours. Amen? Pero, hindi ibig sabihin nito, ang isang araw ay 1,000 taon ang katumbas sa Diyos. Ibig sabihin lang, ang ating Diyos, we have a timeless God. Hindi natin pwedeng ikulong ang Diyos sa oras o sa panahon. Wala nga siyang simula at wala siyang wakas. Kaya hindi natin siyang pwedeng tingnan sa konsepto ng araw, oras o panahon na meron ng tao. Katulad nga ng nabanggit ko,
na-imbento yung kalendaryo, na-imbento na nagkaroon ng oras, binigyan natin ng bawat araw ng kung ilang oras ang katumbas, para alam natin kung paano lumilipas ang bawat araw. Amen? Kung paano ang ating mundo ay umiikot sa isang solar system na nilikha ng Diyos at iyon ay tinumbasan ng mga araw at oras. Ilang araw meron sa isang taon? Sabi nga, kung eksakto, 364 and a half. May 1/2. Amen? Na ganon ang pagkalikha ng Diyos para sa isang taon. Kung manonood ka, marami na rin akong mga napanood na pelikula na pagka napunta sila sa ibang dimension, mga fantasy. Kasi dito lang din naman nila kinuha yan sa salita ng Diyos. Na napunta sila sa ibang dimension. Isang araw lang doon, pero sa earth na wala sila ng buwan ang inabot. Amen? Meron kasi akong pinanood na medyo mahaba yung series na to, yung Manifest, na kung saan nakasakay sila sa eroplano, tumawid lang, napunta sila sa ibang dimension. At yung isang araw nila doon, isang taon na pala silang wala sa earth. Amen? Pero uunawain lang natin ngayong umaga yung konsepto ng Panginoon sa pagiging on time niya. Amen? Kaya ang ating title, Understanding God's Timing. Pag-unawa sa panahon ng Diyos. Hindi natin pwedeng persahin ng Diyos. Lord, pagpalain mo po ako, now na. Lord, wala po akong pera. Bigyan mo po ako ng 1,000 now na. Hindi natin pwedeng persahin ng Panginoon. Amen? Dahil meron siyang tamang panahon, tamang oras, tamang kapanahunan. Naiintindihan ng Diyos yung ating mga pangangailangan, pero kumikilos siya sang-ayon sa kanyang magandang plano, mabuting plano sa atin, sa bawat araw, sa bawat buwan, sa bawat taon ng ating buhay. Amen? Napakahalaga ng timing. Sabi nga, kapag, eto na may example lang. Yung dati kong boss, na nag-retire na, pag kakausapin mo yan, titimplahin mo kung ano ang kanyang mood. Kailangan makuha mo yung tamang timing. Para kung meron kang gustong ipa-approve o may gusto kang ilalapit mo na gusto mong i-promote, makukuha mo yung approval niya. Amen? Maski nga doon sa mga magulang ko, kay inang, kailangan makuha ko yung tamang timing. Pag lumapit ako sa kanya, nahihingi ng pera. Kasi pag hindi tama ang timing mo, tapos hihingi ka ng pera, kahit project pa yan sa school, ang matatanggap mo ay mataas na boses, galit, o kaya may kasamang kurot. Amen? Kaya mahalaga na nauunawaan natin yung tamang timing. Sabi nga sa mga palabas na pag-comedy, hindi lahat nakakapagpatawa. Amen? Hindi lahat nakakapagpaiyak. Para makapagpatawa at makapagpaiyak, kailangan sumakto ka sa timing. Maski sa pag-awit. Diba? Dapat mapasok ka sa tamang timing. Kasi kung mali ang timing mo, hindi swabe ang pag-awit. Amen? Pwede kang mauna, pwede kang mahuli. Pero ang Diyos laging eksakto. Eksakto yung kanyang timing, eksakto siya sa oras, eksakto siya sa panahon, at eksakto siya sa lahat ng bagay.
Sino dito ang may habit na tumingin sa orasan? Ha? Kahit habit mo tumingin sa orasan? Kasi titingnan na niya kung oras pa ng tulog, oras na ng kain, kung oras na ng paglalaba, kung oras na ng pagluluto. Sabi nga, nilalagyan natin ng yung lahat ng ating gagawin, nilalagyan natin ng tamang, ipinapaloob natin sa tamang oras. Amen? Tama naman yun. Kasi pag meron kang kasama na may ulcer o hindi dapat nalilipasan ng gutom, dapat tamang oras may luto ng pagkain. Amen? Meron tayong 5 bagay na pag-aaralan na sabi ko nga, oo Lord, dapat maunawaan namin yung mga bagay na to. Dapat malinaw sa iyong mga anak kung paano ka sumasagot sa lahat ng pangangailangan. Dapat malaman namin kung kailan darating at kailan kami kung kailan mo ibibigay yung panahunan mo. Muli, meron tayong 5 bagay na pag-aaralan na magpapaunawa sa atin kung paano sumasagot ang Panginoon sa tamang kapanahunan. Nabanggit ko nga kanina, ang kanyang plano at ang kanyang mga ginagawa ay para sa ikabubuti nating lahat. Minsan, kala natin hindi kasi ang sitwasyon natin mabigat. Pero, pag naunawaan natin yung mensahe ngayong araw, mauunawaan natin ang galaw at plano ng Diyos. Amen? Palakpakan muna nga natin ang Panginoon. Para sa una, bakit may timing ng Diyos sa lahat ng bagay? God is teaching us the value of waiting. Itinuturo sa atin ng Diyos ang kahalagahan ng paghihintay. Amen? Ako, madalas akong tumingin sa oras kapag ako'y naghihintay. Yung inip na inip ka na. Halimbawa, pupunta ka ng bangko, napaaga ka. O pupunta ka sa mall. Akala mo, 9:00 ang opening. Dumating ka ng 9:00, pagdating mo dun, 10:00 pala. Ibig sabihin, may 1 oras ka maghihintay. Pero dahil nandun ka na, hindi ka muna uuwi. Iintayin mo na, lalo't kung malayo yung pinanggalingan mo. Hihintayin mo yon dahil importante sa'yo. Kaya ka naman pumunta sa mall o sa bangko, meron kang gagawin doon. Meron kang kailangang bilhin. At syempre, kung bangko yan, kukuha ka ng pera o magbabayad ka. Amen? Yun yung hindi madaling maghintay. Tama ba? Lalo't kung mainipin ka. Lalo't kung mainipin ka. Ako kasi yung kilos ko ay laging dahil mahalaga ang oras, mahirap sayangin ang oras, dapat isinusulit natin yung bawat minuto. Kaya ako mainipin. Kaya nga minsan yung mga anak nito, si Trisha May, nung natira yan sa Quezon City kasama ko, naiinis siya sa akin. Kaliit ko raw tao pero ang bilis ko maglakad. Bakit? Kasi ayoko nga nasasayang yung oras. Kung mararating ko yung isang lugar ng 5 minutes, 5 minutes ko siya pupuntahan at hindi ko gagawing 10 minutes. Kasi nga, ako'y mainipin. Kailangan na isusulit ko yung bawat oras. Pero may mga panahon, wala kang magagawa kundi maghintay. Amen? Dahil hindi ikaw ang may hawak ng oras. Kahit anong pilit mo
na pumasok doon sa mall o sa bangko, kung hindi pa oras ng serbisyo nila, wala kang magagawa kundi maghintay. Amen? Kaya sa Panginoon, maaari tayong maghintay. Amen? Bakit natin kailangan maghintay? Dahil siya yung may hawak ng sagot sa lahat ng pangailangan natin. Siya yung may hawak at siya ang magbibigay ng tama at eksaktong solusyon para sa mga pinagdadaanan natin sa buhay. Amen? Tulad ng nasa larawan, di ba? Relax lang siya habang naghihintay ng oras. Dapat matutunan din natin na mag-relax habang naghihintay sa sagot ni Lord. Amen? Amen? Kasi ito'y isang pagtuturo ng pagtitiwala. Yung paghihintay sa Lord, iyan ay pagtitiwala sa Kanya at sa Kanyang gagawin. Ang sabi ng salita ng Diyos sa Psalm 27, verses 13 to 14, I remain confident of this. I will see the goodness of the Lord in the land of the living. At kailan daw niya? Anong pinangahawakan niya? I will see the goodness of the Lord in the land of the living. Tingnan natin sa verse 14. Wait for the Lord. Be strong and take heart and wait for the Lord. Dalawang beses binanggit yung wait for the Lord. At ano ang pinatutuhanan sa 13? I remain confident of this. Buong-buo sa kanyang kalooban na makikita niya ang kabutihan at mararanasan niya ang sagot ng Panginoon. Saan daw? Land of the living. Hindi sa land. Sa ibang land. Sa buhay na ito, habang buhay tayo, mararanasan natin yung kabutihan ng Panginoon. Amen? Matuto lamang tayong maghintay. Sa Tagalog, ako'y naniniwala na aking masasaksihan ang kabutihan ng Panginoon sa lupain ng mga nabubuhay. Maghintay ka sa Panginoon. Magpakalakas ka at magpakatapang ang iyong puso. Oo, maghintay ka sa Panginoon. Ano ang ipinapayo ni Haring David habang naghihintay tayo sa Panginoon? Magpakalakas at magpakatapang. Bakit? Kasi pag pinasukan tayo ng kaaway o yung sarili nating kaisipan, nawawala yung tiwala natin sa loob, nanghihina tayo, susuko na tayo. Amen? Kaya maghintay lang sa Panginoon dahil siya naman ang may hawak ng lahat ng bagay, maski ang ating buhay ay hawak ng Diyos. Kaya, ang payo, magpakalakas at magpakatapang. Amen? Sabihin mo nga sa katabi mo, magpakalakas ka at magpakatapang ka sa paghihintay sa Panginoon. Amen? Sa paghihintay, magpakalakas at magpakatapang sa paghihintay sa Lord. Amen? Hindi sa pang-aaway. Amen? So, yan ang una. Gusto na maintindihan natin, ipaunawa sa atin ni Lord, may panahon ng paghihintay. Maghintay tayo sa Kanya. Lalo't kung walang liwanag tayong nakikita, walang malinaw tayong naririnig sa salita ng Diyos, ibig sabihin lang nun, maghintay ka. At darating ang kanyang sagot. Pangalawa, God is teaching us eternal perspective. Tinuturuan tayo ng Diyos ng walang hanggang pananaw. Ano ibig sabihin nito? Ang tao, madalas tumitingin, malapitan lang. Dapat ang pananaw natin ay lumalagpas sa kayang abutin ng ating paningin. Ano ibig sabihin nun? Ano yung hindi kayang abutin ng iyong paningin?
Ha? Langit. Oo, kasi yung mga hindi kayang abutin ng ating paningin ay yung mga bagay na hindi natin nakikita. Amen? Kaya nga hindi abot ng paningin mo kasi mga bagay na hindi nakikita. At ano yung mga bagay na hindi nakikita? Mga bagay na espiritual. Nakikita mo ba yung mga bagay na espiritual? Nakikita mo ba yung kilos ng Diyos sa lahat ng bahagi ng iyong tahanan? Sa bahagi ng iyong buhay? Kaya dapat lalawakan natin yung ating pag-unawa sa mga darating na bagay. Dapat lawakan natin yung ating paningin at pag-unawa kung paano tumitingin ng Diyos sa mga bagay-bagay. Amen? Isang ang nahalimbawa nung nakaraan, yung hinalimbawa ni Pastor Aris na tayo tumitingin sa panlabas na nakikita natin. Pero nung pumili ng hari ang Panginoon, nakapalit ni Saul, ang tiningnan niya yung puso. At si David ay malapit sa puso ng Panginoon. Amen? Kaya lawakan natin, katulad niyan, iyan ay hindi gulong. Gulong pa ang tingin nyo. Lente yan. Lente yan ng isang camera. Yung lens ng isang camera, nagre-refract yan ng vision na kahit ang layo-layo niya, kaya mo siyang makita ng malapit. Amen? Kaya feeling mo, ang layo-layo ng Diyos. Nasa langit siya eh. Yung sa outer space nga, hindi natin kayang makita, hindi natin matatanaw. Pero sa mata ng Diyos, tanaw niya ang lahat. At kailangan maunawaan natin yung pananaw ng Diyos sa mga bagay-bagay. Amen? Kaya nga hindi natin maaaring ipilit na, Lord, pwede bang nauna? Pag hindi dumarating, baka it's not now or never. Dapat maunawaan natin ang mga bagay sa pananaw ng Diyos. Bakit eternal perspective? Kasi yung plano ng Diyos para sa pangwalang hanggan. Kaya dapat yung kilos natin, yung buhay natin, inililinya natin para sa darating na walang hanggang buhay. Amen? Okay ka na? O sige, very good. Balik na. Ayan. So, alamin natin, paano natin malalaman yung pananaw ng Diyos sa bawat bagay? Sa kanyang salita. Kaya mahalaga na marami tayong itinatago sa ating puso na salita ng Diyos. Hindi lamang mga pangako ng Diyos, kundi yung mga darating, yung mga bagay na darating. Kaya nga inihahanda na tayo para sa mga bagay na darating. Hindi pa natin natatanggap yan, pero sa'yo na yan. Amen? Sa'yo na yan. Hindi mo pa lang hawak. Pero darating ka sa pagkakataon, yung bagay na yun ay ibibigay ng Panginoon. Amen? In 2 Corinthians chapter 4, verse 18, so we fix our eyes not on what is seen, but on what is unseen. Since what is seen is temporary, but what is unseen is eternal. Ang linaw ng salita ng Diyos. Yung hindi nakikita, eternal. At hindi kasama doon yung mga multo na kinakatakutan ni Ate Norma. Takot ka pa ba? Hindi na. Hindi na daw. At sinasabi nga may multo, di ibig sabihin nakita nila. Amen? So, yung mga bagay na hindi nakikita, na nakasaad sa salita ng Diyos, iyan ay yung pangwalang hanggan, iyan ay yung panglangit na mga
bagay. Sa Tagalog, sapagkat hindi kami tumitingin sa mga bagay na nakikita, kundi sa mga bagay na hindi nakikita, sapagkat ang mga bagay na nakikita ay may katapusan. Subalit ang mga bagay na hindi nakikita ay walang hanggan. Amen? Kaya matuto tayong tingnan yung mga bagay sa mata ng Diyos. At yung mga bagay na hindi natin nakikita ngayon, pero darating ang panahon, ipapakita sa atin ng Diyos. Ibig sabihin, matutupad sa buhay mo, mangyayari sa buhay mo, ibibigay ng Diyos sa kanyang tamang kapanahunan. Amen? Pangatlo, God wants us to persist in prayer. Nais ng Diyos na magtiyaga tayo sa pananalangin. Yung number 1, number 2, pasangkapan mo ng matyagang pananalangin o walang tigil na pananalangin. Habang naghihintay ka ng sagot mula sa Lord, habang tinatanaw mo yung mga pangako ng Diyos at pinanghahawakan mo yung mga pangako ng Diyos, ginagawa mo yung walang tigil na pananalangin. At gusto ng Diyos, lagi nating ipinapanalangin. Amen? Gusto ng Diyos na marinig mula sa ating mga labi. Alam naman niya ang ating mga pangailangan. Alam niya yung ating mga sitwasyon na nais nating iwan o makawala sa mahihirap na sitwasyon. Pero dapat magtiyaga tayo sa pananalangin sa Kanya. Amen? Bakit kailangan magpatuloy sa pananalangin at magtiyaga sa pananalangin? Ang pananalangin ay tanda ng pagtitiwala at pagpapasakop sa kalooban ng Panginoon. Dahil sa pananalangin, naririnig natin yung tinig ng Diyos. Mararamdaman mo yan mula sa iyong puso. Kaya nga, pagkatapos nating manalangin, meron tayong kapayapaan. Nagkakaroon tayo ng kapag-asahan. At tuloy lang sa buhay kahit mahirap. Pero sa araw-araw, habang nandun ka sa mahirap na sitwasyon, araw-araw ka ring tinutulungan ng Diyos na magpatuloy. At ikaw naman ay magpapalakas at patuloy na lalapit sa Diyos sa pamagitan ng pananalangin. Amen? Kaya nga nauso, buti pa nga yung mga Katoliko lumalakad ng paluhod pagka may ipinapanalangin. Mga Kristiyano ba, lumakad na ng paluhod? Diba? Pag sumasamba nga tayo, hirap na hirap kayong lumuhod. Ganon katindi. Ganon katindi yung paghingi nila sa Panginoon. Yung pagluhod, walang masama sa pagluhod. Ang pagluhod ay pagpapakumbaba sa harap ng makapangyarihang Diyos. Amen? Kaya, kung kayo mananalangin sa inyong tahanan, sa inyong kwarto, maganda na lumuluhod tayo sa Panginoon. Amen? Kasi nagpapakababa ka sa harap ng dakilang Diyos na may na makapangyarihan na sasagot sa iyong panalangin. Ang sabi ng salita ng Diyos sa Ephesians chapter 6, verse 18, and pray in the Spirit on all occasions, with all kinds of prayers and requests. With this in mind, be alert and always keep on praying for the Lord's people. Napakaraming klase ang pwede nating ipanalangin sa Panginoon. Kaya nga, on all occasions, with all kinds of prayer. Pero huwag niyong kalimutan yung second, third, fourth, fifth na word, pray in the Spirit.
Ano ba yung praying in the Spirit? Kasama mo na nananalangin yung banal na Spirito. Kasi bakit? May panahon na hindi mo na kayang sambitin. Sa bigat ng pinagdadaanan mo, hindi mo na alam kung paano lalabas sa salita. Iiyak ka na lang. Pero dahil alam ng Espiritu, yung lingwahe na yung alam na banal na Espiritu, mailalapit tayo sa Diyos Ama. Amen? Naranasan nyo na ba yun? Iiyak na lang kayo. Hindi nyo na kayang sabihin sa Lord. Sa tindi ng pinagdadaanan mo, iiyak ka na lang, luluhod ka na lang sa Lord. At yung banal na Espiritu, siya yung kumukonekta para maiparating sa Diyos yung ating ipinapanalangin. Amen? At napakaraming panalangin na pwede nating usalin sa Diyos. Maaring hindi yan personal sa'yo, pwedeng para sa ibang tao yan. Pwedeng para sa iglesia yan, sa mga lingkod ng Diyos na sa iglesia, pwedeng sa bansa mo yan, pwede sa mga leaders yan ng pamahalaan, na minsan maiiyak ka na lang. Pag nanonood ako ng balita, yung isa yung hindi ko kinakalimutan gawin, yung panonood ng news. Ano ba nangyari sa 24 oras? Na nakuha ng mga nangangalat ng balita para iparating sa mga tao, sa mga mamamayan. Yung pag nanonood ka ng balita, na nakikita mo kung paano nagde-degrade. Ano ba yung degrade? Nasisira. Kung paano patuloy na nasisira yung buhay ng mga kabataan. Dahil saan? Maling impluwensya at droga. Pag napasama sa maling barkada, at yung maling barkada na yun, dadalhin ka pa sa mga bisyo na hindi nakakatulong, napapariwara yung mga kabataan. Ano nangyayari? 13 years old, 14 years old, nagagawang pumatay ng kapwa niya at nangyayari sa loob ng eskwela. Amen? Kaya madudurog ang puso mo. Kaya madalas ang panalangin ko hindi para sa akin sarili, kundi para sa iba. Iyon ay udyok ng banal na Espiritu. Kaya ipinapakita sa'yo, ikaw na nakakita, ikaw na nakarinig, responsibilidad mo na manalangin para sa iyong kapwa mamamayan. Amen? Kaya nga tayo may prayer request. Kapag tayo ay may Bible study, pinapanalangin natin yung pangangailangan ng mga kapatid. Amen? Kaya patuloy lang tayo sa pananalangin habang hinihintay natin yung sagot ni Lord. Sabi sa Tagalog, manalangin kayo sa Espiritu sa lahat ng panahon, sa bawat panalangin at pagsamo. At sa bagay na ito ay maging handa na may buong pagtsatsaga at pagsusumamo para sa lahat ng mga banal. O ito naman, sinasabi rito, dapat may pagtsatsaga at pagsusumamo sa pananalangin. Kasi darating yung habag ng Diyos, darating ang tulong ng Diyos. Kikilos ang Diyos sa ibang tao para sagutin ang panalangin mo. Amen? Para sa pang-apat, God wants us to trust Him fully. Nais ng Diyos na magtiwala sa Kanya ng lubos. Magtiwala tayo ng lubos sa Diyos. Hindi sa ibang tao, hindi sa mga politiko. Alam niyo ba, yung kalsada natin yan, ipinapanalangin ko sa Lord. Hindi ko na maipagtiwala na kahit ang lapit na ako sa kapitan, sa Lord na ako lumalapit. Amen? Pag tayo'y nagtitiwala,
100% sa Diyos, alam niya. Alam niya kung lubos yung pagtitiwala mo at alam niya kung hindi. Halimbawa, nanalangin ka, Lord, pinapaubaya ko na po sa iyo yung sagot. Ipinagtitiwala ko na po sa iyo yung bagay na ito. Alam mo po, yung kakayanan ko lang, alam mo po, yung sitwasyon ko, kayo na po bahala. Pag sinabi nyo, si Lord bahala, hanapin nyo yung gagawin ng Lord. Hindi yung paglabas mo, hahanapin mo na si Bombay. Eh, yun ang pinakamadali, pasensya na, pero sa panahon natin, relate na relate kayo pagdating sa Bombay. Amen? Kahit karamihan, totoo naman mahirap ang buhay. Pero ang Diyos natin mayaman at kayang magpala. Meron lamang gustong ituro sa atin ng Panginoon. Katulad yung nasa picture, tuwing nagpapasakop tayo sa salita ng Diyos, nakikita natin yung liwanag na ibibigay ng Diyos at yung liwanag sa sagot ng Diyos. Amen? Hindi natin madadaya ang Panginoon. Sabi nga ang puso, minsan madaya. Sasabihin ng puso, 100% nagtitiwala ako sa Diyos. Pero pag lumabas ng bahay, hahanapin yung sa sariling lakas, sa sariling sikap, yung sagot para sa kanyang sitwasyon. Amen? Natin palagi at ipagtiwala natin sa Diyos. Kaya minsan yung mga malalago na sa pananampalataya, tapos alam mong matindi yung sitwasyon, pero nakikita mo cool na, payapa lang. Minsan pinag-iisipan kung nasira na ba ang ulo o nawala na sa tamang pag-iisip. Kasi tingnan mo yung tao na yan. Namatayan ng sabihin ng namatay yung kanyang buong pamilya. Siya lang ang naligtas sa sunog. Pero makita mo parang hindi naman nalulungkot, parang tuloy lang ang buhay. Huwag natin husgahan yung mga tao na yun, lalo na kung mananampalataya. Bakit? Ipinagtiwala na niya sa Diyos ang lahat. Namatayan man siya ng buong pamilya, alam ng Diyos kung nasaan na yung kanyang pamilya at alam ng tao na yun kung nasaan na sila. Amen? Kaya nga tayo kahit mawala ng mahal sa buhay, meron tayong kapayapaan at hindi tayo araw-araw na sabi nga masakit man yung pagkawalay, pero nandun pa rin yung pasasalamat dahil alam natin na namamahinga na sila sa piling ng Panginoon. Amen? Kahit mahirap yung sakit na dinadaanan mo, pagtiwala mo sa Panginoon. Salamat po, araw-araw nakakatayo pa rin ako. Salamat po, araw-araw, kahit mahirap humihinga pa rin ako. Amen? Salamat po, Panginoon, kahit mahirap maglakad, nakakalakad pa rin ako kahit paunti-unti. Lagi nating hanapin yung kahit mahirap ang ating sitwasyon, may grasya pa rin ang Panginoon. May tulong pa rin ang ating Panginoon, kaya dapat magtiwala tayo sa Kanya ng lubusan o buong buo. Ito dapat memorize na natin yung verse na yan. Kasi pag nanghihina ka, balikan mo tong verse na to. Proverbs chapter 3 verses 5 to 6. Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways submit to Him and He will make your path straight. Amen? Yung 5, ang sinasabi nito, pag pinagtiwala mo sa Panginoon yan, mangyayari yung 6 sa buhay mo. Magkakaroon ka ng direksyon, magkakaroon ka ng pag-asa. Yung akala mo wala ng liwanag, pero pag nilakaran mo yon sa dilim ng dinadaanan mo, tuloy ka lang sa paglakad. Sabi nga sa dulo niya, makikita mo pa rin yung liwanag na ibibigay ng Diyos. Amen?
At yung panglima, panghuli, basahin muna natin yung Tagalog. Sa Panginoon ay buong puso kang magtiwala at huwag kang manalig sa sarili mong pag-unawa. Sa lahat ng iyong mga lakad, siya iyong kilalanin at itutuwid niya ang iyong mga landasin. Bakit? Natural sa tao na maligaw. Natural sa tao ang lumihis ng landas. Malihis ka man, bumalik ka sa Lord at itutuwid na ang iyong landas. Yung kaya nating isipin, katiting lang sa karunungan ng Diyos. Yung kaya nating gawin, katiting lang sa magagawa ng Diyos. Kaya ang utos dito, huwag kang manalig sa iyong sariling pag-unawa at sa iyong sariling magagawa. Gagawin mo lang yung mga bagay na dapat mong gawin kung malinaw na yung instruction o gabay ng Panginoon. Amen? Hindi yan kusang malalaglag. Hindi yan tulad na bunga ng mangga na pagka magulang na ba tawag doon, yung matatanggal na siya sa tangkay, kusa siyang malalaglag. Ito ay pagsusumikapan nating hanapin. Paano? Sa pananalangin, sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Kasi nagbibigay ng gabay ang Panginoon sa pamamagitan ng kanyang salita. Kaya yung salita ng Diyos, timeless yan. Sa lahat ng Panginoon, sa lahat ng panahon ay napapanahon. Amen? Kahit yung mga naisulat sa Old Testament, nangyayari yan maski sa ating kapanahunan at ginagawa yan ng Panginoon maski sa ating kapanahunan. Hanggang sa susunod na salinlahi hanggang hindi pa bumabalik ang Panginoon. Amen? At yung panghuli, alam niyo ba kung anong tawag dyan? Ha? Hindi ko alam sa Tagalog eh. Nakakita na ba kayo ng yung gumagawa ng mga alahas? Hindi ko alam kung ano sa Tagalog eh. Pero sa Bible, ang tawag dyan, refiner's fire. Diyan tinutunaw yung ginto para ilabas, alisin yung karumihan at maging 100% na solid gold. Amen? Iyan yung, pag tinawag na solid gold, ilang carats ba? 20? 21 daw. 24. Yung pinakamataas. So, sa apoy, inaalis niya yung karumihan at ang lalabas lang dyan ay ginto. Pagdating sa timing ng Panginoon, kaya siya may paghihintay ay dahil nililinis tayo ng Panginoon. God is refining our Christian character. Nililinang ng Diyos ang ating Kristiyanong pagkatao. Amen. Nananalangin ka sa Lord. Lord, payamanin mo naman po ako. Tapos ang reason mo ng pananalangin. Kasi Lord, gusto ko pong pagpalain yung aming iglesia. Gusto ko pong mag-offer ng malaki. Gusto ko pong makapag-tithes ng malaki. Gusto ko pong tumulong sa marami nangangailangan. Tama, di ba? Tama naman yung panalangin. Pero hindi sumasagot ang Diyos. Bakit? Wala pa sa kapanahunan. Amen? Tinuturuan pa tayo ng Lord. Sa tingin ng Lord, maaari yung pagyaman mo, ito yung maging dahilan para ikaw ay malayo sa Lord. Hindi mo na, pag mayamang-mayamang ka na, hindi ko na kailangan ng Lord, hindi ko na kailangan yung Diyos. Lahat ng pangailangan ko, kayang bilhin ng pera. Pero nagkasakit, nagka-cancer.
yung pera niya hindi magamit para sa kanyang kagalingan. At anong ginagawa ng ng science? Naghahanap ng gamot para sa cancer na bibilhin ng tao. Amen? Sabi ng Lord, iasa natin sa Kanya yung kagalingan. Pero hindi ibig sabihin, magpapabaya ka sa iyong katawan. Kailangan matuto rin tayo ng healthy lifestyle. Magkaroon tayo ng balanced diet, tamang tulog, tamang exercise. Hindi pagka nagkasakit ka, Lord, ba't mo po ako binigyan ng sakit? Ang tanong ng Lord, kumain ka ba ng tama? Kumain ka ba ng mga gulay? Ang kinakain mo, puro karne. Nag-exercise ka ba? Hindi. Mas ninais mo pang maupo sa harap ng TV. Mas ninais mo pang mag-cellphone kaysa maglaan ng ilang panahon para mag-exercise. Amen? Kaya minsan, kaya kung ano man yung nararamdaman ko sa aking katawan, alam ko may kasalanan ako kung bakit gano'n yung aking sitwasyon ngayon. Dahil napabayaan ko yung aking sarili. 12 oras na nagtatrabaho. Dahil sa dami ng trabaho, hindi makauwi hanggang hindi natatapos lahat. Kahit kumakain, nagtatrabaho pa rin. Amen? O kaya minsan, sa sobrang tutok sa trabaho, nakakalimutan kumain. Kaya yun, nagkaroon ng hyperacidity. Pag kumain yun, masakit ang tiyan. Amen? Pero kung ilalagay natin yan sa spiritual, tayo ay, sabi nga ano yung tawag doon sa pagmabulate? Pinupurga ba? Di ba ang bata, pinupurga para alisin yung dumi sa loob ng katawan. Pwede nating, sabi nga, isang maliit na paghahalin tulad na tayo pinupurga ng Panginoon, inaalis lahat ng karumihan. At dinadala tayo sa tamang hubog. Ginagawa tayo na kahubog ni Kristo. Dapat makita sa atin yung pag-uugali ng Panginoong Jesus. Makita sa atin yung pag-uugali ng isang tunay na Kristiyano. Kaya pag dumadaan sa pagsubok, dumadaan sa pagdidisiplina ng Panginoon, para yung apoy, masakit. Di ba? Matuluan ka lang o matalsikan ka lang ng kumukulong mantika, masakit. Nakakasugat. Pero pag gumaling yan at nalagpasan mo yung pagdidisiplina na yun, lalabas ka sa sitwasyon na yan na mas malalim ang pananampalataya, mas malalim ang pagtitiwala sa Diyos, mas matatag, mas malakas bilang namumuhay bilang isang Kristiyano. Amen? Dapat nakikita, gusto ng Diyos na sa paghuhubog sa atin, nakikita yung karakter ni Kristo. Amen? Ano ang sabi ng salita ng Diyos sa 1 Peter chapter 1, verse 7? This have come so that the proven genuineness of your faith of greater worth than gold, which perishes even though refined by fire, may result in praise, glory, and honor when Jesus Christ is revealed. Itinulad tayo sa isang ginto na pinupuro para makuha yung pinakapurong ginto niya, kailangan dumaan ka sa paglilinis ng apoy. Masakit man yan, pero anong sabi dyan? May result in praise, glory, and honor when Jesus Christ is revealed. Na ipapakita
ng katagumpayan natin sa paglabas sa isang mahirap na sitwasyon, yung kapangyarihan ng ating Panginoon. At anong resulta niyan? Praise, glory, and honor. Ibabalik natin lahat yung pagdakila, pagluwalhati at pagpapasalamat sa ating Diyos. Bakit? Pwede ka naman niyang iwanan sa sitwasyon na yan pero inalis ka ng Lord sa sitwasyon mo ngayon. Amen? Sa Tagalog, upang ang kadalisayan ng iyong pananampalataya na mas mahalaga kaysa gintong nasisira, bagamat ito'y sinusubok sa pamamagitan ng apoy, ay mauwi sa kapurihan, kaluwalhatian, at karangalan sa pagpapakita ni Heso Kristo. Amen? So, yung timing ng Lord, sa dulo nun, para sa kapurihan, kaluwalhatian, at karangalan ni Heso Kristo. At tayong mga niligtas niya, tayong mga anak niya, tayo yung mga patutuo na si Kristo nga ay buhay, si Kristo ay gumagalaw, kumikilos sa ating mga buhay. Amen? Balikan ulit natin. Bilang recap, taste and see God, understanding God's timing. May kapanahunan ng Diyos, may eksaktong oras ang Diyos sa lahat ng bagay. At tinuturuan tayo ng Diyos ng 5 bagay. Una, nakapaloob sa kanyang timing yung pagtuturong maghintay. Maghintay sa kanya. The value of waiting. Matuto tayong maghintay sa kanyang sagot, sa kanyang kaparaanan. Pangalawa, God is teaching us eternal perspective. Ibig sabihin, minsan ang sagot ng Panginoon sa hinaharap pa, malayo pa. Tingnan mo ang mga bagay sa mata ng Diyos. Tingnan mo yung mga bagay sa mga darating na panahon. Huwag kang masyadong tumutok doon sa kasalukuyang panahon. Huwag kang tumutok sa mga bagay na nasa harap mo. Tumutok ka sa ang paningin mo kay Heso Kristo. Kaya nga sabi, fix your eyes on Jesus. Pangatlo, God wants us to persist in prayer. Nais ng Diyos palagi tayong nananalangin. Nais ng Diyos palagi tayong lumalapit sa Kanya. Idinudulog natin ang lahat ng bagay. Kahit wala kang pangangailangan, manalangin ka sa Diyos. Hanapin mo yung pangangailangan ng iba. Amen? Eh madalas nananalangin tayo sa mga personal na pangangailangan. Kung wala kang personal na pangangailangan, manalangin ka para sa pangangailangan ng iba. Katulad ng pananalangin sa ating bansa. Pananalangin pagka may sakuna sa ibang lugar. Pananalangin sa pagsugpo ng mga krimen. Pananalangin sa mga mahal mo sa buhay na wala pang relasyon sa Panginoong Jesus. Amen? Tuloy-tuloy, hindi humihinto. Sabi nga in all occasions and all kinds of prayers through the Holy Spirit. Pang-apat, God wants us to trust Him fully. Pagtitiwala, buong pagtitiwala sa Kanya. Lahat posible sa Diyos. Pero bakit hindi natin mapanghawakan? Hindi tayo makapaghintay. Alam natin, makapangyarihan ng Diyos. Kaya tayong, yung lahat ay abot ng kapangyarihan niya. Pero bakit hindi tayo makapaghintay? Hindi tayo makapanalangin. Hihinto na agad. Pag nainit, hihinto na rin sa pananalangin. At yung panghuli, yung 4 na yan, dinadaanan natin yan kasi hinuhubog tayo ng Panginoon. Hinuhubog tayo ng Lord sa wangis ni Kristo. Dapat makita yung pagkatao natin na Kristiyano. Amen? Hindi Kristiyano lang sa labi, pero nakikita sa kilos,
sa pag-uugali at sa mga ginagawa. Amen? Dito na ako magtatapos at ito ay hamon sa ating lahat katulad ng sinabi ng kanyang lingkod, si Moses. Sabi dito sa Psalm 90 verse 12, teach us to number our days that we may gain a heart of wisdom. Kasi kung bawat araw mo, itinatalaga mo para sa Panginoon, hindi ka lalayo sa Diyos. Maririnig at maririnig mo ang Diyos. Kikilos at kikilos ka sa gabay ng Diyos. Bakit? Bibigyan ka ng karunungan sa lahat ng bagay. Itatama ka niya sa pamamagitan ng karunungan, sa pamamagitan ng kanyang salita. Sa Tagalog, kaya turuan mo kami na bilangin ang aming mga araw upang kami ay magkaroon ng puso may karunungan. So, tandaan natin, may timing ang Diyos sa lahat ng bagay. Pero yung timing niya ay sang-ayon sa kanyang karunungan, sang-ayon sa kanyang kabutihan. Hindi natin pwedeng ikulong siya sa konsepto ng oras na meron tayo, kung paano tayo nagbibilang ng mga araw at oras. At ito na po yung last slide bilang paalala. God's timing, it's always perfect. Amen? Ang timing ng Diyos, lagi yang perfecto. Sabi nga, on time, hindi mauuna, hindi mahuhuli, kundi eksakto sa kanyang kapanahunan. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon sa kanyang salita.